buwan kung kailan talaga isinilang ang Mesyas. Wala kayong mabasa sa Bible kung December 25 o January kung kailan naipanganak ang tagapagligtas. Pero maliwanag po ang Biblia na mayroong isinilang sa saksapan at siya yung Mesyas, yung tagapagligtas. Ang sinasabi ho ng mga theologian, ang sabi ng mga Bible scholars, actually po ang talagang totoong kapanganakan ng Panginoon ay hindi December. So, ulitin ko po, no? According to theologian at sa mga historical people, ang totoong kapanganakan ng Panginoon ay hindi na po December. Bakit po? Kasi ang sinasabi ng Bible, nung ipinanganak ang ating Panginoon ay nasa parang, yung mga shepherd. Nasa ilang po sila, sila po ay nag-overnight ng panahon na yon. At sila po ay nagpapastol ng kanilang mga lupa. Sabi ng Book of Luke na po, nang ipinanganak ang ating Panginoon. Bago naisila ang ating Panginoon, sabi ho ng Luke chapter 2, na po, ay kasalukuyang sa verse 8, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch. Luke chapter 2, verse 8. So, walang puntaan ho yung pinaka-history ng unang Pasko. Ang sabi nito, sa Luke chapter 2, verse 8, there were shepherds. Ito po, shepherds. Mga taga-alaga ng tupa, mga pastol. There were shepherds living out in the field nearby, keeping watch over their flocks at night. So, nagbabantay po yung mga pastol ng tupa ng gabi na yun, maaaring overnight po sila na pinabantay yung mga tupa na pinagkaniwala sa kanila. At sabi ho rito, verse 9, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Ano sabi ng angel sa mga shepherds? Today, in the town of David, a Savior. Sabi niyo po, Savior. Savior. Sabi niyo mga Savior. Savior. Tagapagligtas. Hindi lang basta normal o personal na tao ang isinilang. Ang sabi ng mga angels sa mga pastol, a Savior was born to you. At hindi siya basta Savior. Siya ay, He is Christ the Lord. Bakit po hindi December? Ang sabi ng mga theologian, kung December daw ito, sa Israel ay masyadong malamig. Masyadong malamig. Karamihan po ay mga siguro, may mga snow. Kung ito ay December, walang mga pastol ng tupa ng mga panahon na yon para magbantay ng mga alaga nilang tupa. Kaya, ang sinasabi ng Bible scholars, maaari ito daw ay between January to April. Summer, yung eksaktong kapanganakan ng ating Panginoon. Hindi siya December. Ano kaya yung tsura ng Pasko pag ginawa mo ng March o kaya April? Kapatidin mo yung example, April. Di ba ang April ay, yung first week ng April ay Lenten season. Tama ba? So siguro ang galing ng shock yun eh. Kasi kapanganakan ng Panginoon, kapanganakan ng Lord April, sa iba ho, ilang araw pa lang pinapatay agad nila si Jesus. Di ba no? Pagkapanganak patay agad ang ating Panginoon. Yung paniniwala ko natin noon yun. Pero ang ating Panginoon po ay minsan lang po siya ipinanganak sa sagsaban at minsan lang siya din namatay. And after 3 days, He was rose from the dead. At ang Panginoon po ay nanatiling buhay na buhay magpakailanman para tayo magpalain, ingatan at bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ating palakpakan ating Panginoon. Praise God. So, according to the history po, according sa mga theologian, hindi talaga December. Pero nakasanayin na po natin na magdiwang ng Christmas celebration tuwing December. Kaya nga po, mayroong bonus. Sabi ko sa mga may bonus ka na ba? Wala. Yung nakakiti po, yung Walang nakakiti, magbibigay. sigurado po na ganyan. Pag may nakalungkot, dalawa na yan. Ubus na yung bonus, so hindi pa nakatanggap yung bonus. Walang nagbibigay bonus. So, maaaring, ito lang ay between January to March o April, yung kapanganakan ng Panginoon. Bakit po? Kasi yung panahon ngayon, yung mga shepherd na pupuwet sa pangalan. So, ang mahalaga po, mayroong Kristo isinilang sa sabsaban para sa ating kaligtasan. Amen po ba? Pero the tradition itself, nakasanayan po natin gawin talaga December ang Christmas.
At kaya nga November pala, meron ng bonus. Ibang mga tao po ayaw celebrate ang Christmas. Sabi nila, wala kami Pasko, wala na silang birthday celebration. Nakakalungkot ano, yung buhay nila. Ayaw celebrate ang Christmas, pero ito maganda. Tumatanggap sila ng bonus sa regalo. Pero wala silang Pasko, pero bigyan mo ng bonus sa regalo, tumatanggap sila. E kaya naman ginagawa yung Pintil bonus ay yung Christmas bonus sa regalo. Kaya lang ginagawa ko yung Pasko. Kaya nga kung mayroong spirit of giving dahil mayroong Diyos na unang nagbigay sa atin ng ganyan na lamang. Tingin mo ba? Amen. Yan. At yung pala pang muli ang Panginoon. Praise God. The giver of the gifts, sabi ko ng Matthew chapter 1, verse 21 hanggang 23, she will give birth to a son. Si Mary po, isang birhen. She will give birth to a son, and you want to give him the name Jesus. Tatawagin mo siyang Jesus. Bakit po? Because he will save his people from their sins. Ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya po napahalaga natin pong ipinagdiriwang ang Pasko dahil natin pong inaalala na meron pong bugtong na anak ng Diyos na isinilang para sa ating pong kaligtasan. Sabi ng Bible, He will save His people from their sin. Ang ating pong amang sumasalangit, God the Father, our great giver. Sabi niyo po, God the Father, our great giver. Ang unang-unang nagkaloob po sa atin, next slide po, ay ang ating po amang sumasalangit. Diba, maliwanag po yung John chapter 3, verse 16. Ano po sabi ng John 3:16? For God so loved The the world. world That that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, But have everlasting life. Sabi ng Bible, gayon lang ang pag-ibig ng Diyos Ama, sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang, ano po? Buktong na anak. Buktong na anak. Kung sino mang sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po rin yung anak? Nasa kayo. Sino po rin yung merong 12 anak? 12 anak. Meron akong tinuturuan sa 4-piece doon sa Trinity, sa Barangay Nero. Yung nanay ko, medyo kaya na po siya eh. Pang-labing isang anak, tapos naging tatlo po. Totoo, naging 12. Nag-reklamo yung mga nasa SWD, sabi niya, Pastor, pangalanan mo nga to. 12 ang anak, gusto ko maging 13 para alagado ang ating Panginoon. Sabi niya sa akin, sige Pastor, mag-aaral po ako ngayon, magpakontrol na po ako. Sabi ko, hindi ako magpakontrol, 12 ang anak po. Kawawa po kasi yung mga bata, dahil nga bukod sa mahirap po sila, yung ibang mga bata, hindi na nakakalihan ng maayos, hindi na nakapag-aral, di ba? Kaya hindi naman masamang magmaraming anak, talaga kakayanin naman. No? Tama. Pero hanggang maaari po, practical na ngayon. May kapatiran po tayo na hindi na nagkakanak for so many years eh. Nung nakapray natin, no? Yung kalooban ng Lord ngayon, kambal, Kuya Peter. Sabi niya, Pastor, kota na kami, babae lalaki. So kagabi, nakita namin doon sa funeral service sa Jerry Kawit, yung anak niya ay 5 taon na ngayon. 2 agad, kambal po. Ang ating Ama sa Masalangit po, nagsakripisyo siya. Siya yung unang nagbigay sa atin ng kanyang bugtong anak para sa ating pong kaligtasan. Ang sabi ko ito, because of His great love unto us, He gave His Son, at anong dahilan upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, to die on the cross. Ang pangalan po Jesus ay Greek form ng Joshua, which means the Lord saves. Sabi niyo po, the Lord saves. The Lord saves. Sabi Jesus po, Jesus ay Greek form ng word na Joshua. O sa Hebrew word po, Yeshua. Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Yeshua. Meaning ng Yeshua, ang Yeshua po ay Hebrew word ng pangalan Jesus. Joshua. Ako. At ang Joshua ang Jesus ay Greek word ng pangalan Joshua. Kasi di ba ang Old Testament ay Hebrew word ang translation niya. From Genesis to Malachi, sabi na Malachi. Pinaguha Malachi chapter 3. Malachi po. Malachi. Genesis to Malachi po ay 39 books. So lahat ng yan ay isulat sa Hebrew word. Hebrew, kaya meron din mga Jehovah Shammah. Jehovah, which means God is with us. No? Jehovah Shammah. So yung ating palaging Kashama-Shama. Jehovah Nisi, our banner, our victory. Jehovah Jireh,
our great provider. Kasi kahit the word. Sa New Testament po, from Matthew hanggang Revelation, 27 books, yan naman po ay naisulat sa Greek word. At yung mga Aramaic, yung sinabi ng Panginoon na Tetelestai, Aramaic po yun. Yung Talita Kumi, yung Lady Arise, yung mga Aramaic word po yun. So, combination siya. Kaya yung Jesus ay Greek po ng pangalan Joshua, which means the Lord saved. And Jesus came to earth, at po ang dahilan ng Panginoon para punta sa lupa, upang iligtas po tayo. Because we cannot save ourselves from sin and its consequences. No matter how good we are, sabi mo ng Bible, no, we can eliminate the sinful nature present in all of us. Only Jesus can do that. Kaya po, ang tao po, sabi ng Bible, kahit anong ating magpapakabuti, we cannot save ourselves. May mga tao po, akala nila kung sila ay nagsisimpa every Sunday, nagbibigay sa simbahan, tumutulong sa mga charity, akala po nila, ligtas na po sila. No. Those are called good deeds. Ang tawag po yan ay mga paggawa ng kabutihan. Maganda po yan, hindi mo masama yan. Maganda na isinishare mo yung blessing na meron ka. So po, share your blessing. Share your blessing. Share your blessing. It's coming December 17. No? Tama ba? Ang ating pong Christmas celebration. So, binibigyan po natin ng pagkakataon. Isang malaking pribilehyo. Privilege po kasi yun na makapag-share tayo ng blessing. Po. Sa Gentry po kasi ginagawa namin, sila yung nag-volunteer yung mga workers na nagbibigay sila ng pang-rapol. Kasi malaki ang bonus kaya Peter. So, sa sobrang malaki ng bonus nila, sila yung nabibigyan ng pang-rapol. Isang pang-congregasyon, isang pang-worker. So, bibigyan natin kayo ng privilege. Patos nila naman ho na maging kapapala po. No? So, welcome po natin. No? Pwede po tayo magdala ng pag-rapol natin. Pwede mag-share ng pag-rapol. Example po, dalawang inyong flat TV na 55 inches. Hindi nyo ginagamit yung isa. Pero bago pa naman. No? Pwede i-share sa church para pang-rapol. Pastor, bagong kasal, limang plancha. Di ba ba? Mag-share ng isa, at iba-iba na po. Ganun po. Welcome po natin. Hindi namin kayo pipigilan. Welcome po tayo na maging daluya po ng papapala sa buhay po ng bawat isa. Kaya po si Brother Eddie, si Ate Cory na nabubuhay pa, meron kasi buwali ng mga pastor na parang na Mayor Joey, nagbubuwali ng mga pastor. Lahat ng mga gamit ni Brother Eddie, ni Ate Cory, na hindi na ho, bago pa naman, kaya lang sobrang dami ho, hindi nagagamit lahat. Iniipon ko yun, may mga barong, may sapatos, may pantalon, kaya Ate Cory po, lipstick, makeup, may mga bag, mamahalin po, mga original. Nilalagan po yun sa table. Tapos, yung unang-unang maka-strike, mamimili ka. Kaya agawan yung mga pastor, sino ito ng pastor? Maganda yan, Ate Gina, gawin natin isa, no? Ngayon, sa Robinsons, bukasan po ang bowling day po. So, nag-aagawan yung mga pastor, tapos ina-announce, pastor ganito, unang-unang striker. Yung unang-unang sa striker, meron taga 1,000 agad. Nagmamadali yung mga pastor. Na maka-strike. Iba naman nagmamadali na mga tama ng kanal eh. Binibidyo pa gano'n, no? Tapos kanal. No. Puri ng Panginoon, tayo naman po ay nakaka-strike po. Wow. Tayo po nanalo na Best Striker 2019. Wow. Kasi ano yun, tinatawag eh. Maglalaban natin, buong pa na po yun, Center of Operation. Cavite, Metro Manila, Bulacan, nagdadaban lang kasi. So, pero sila mga pasok ko yun. Sila Pastor Joey, yung mga direktor natin, kasama natin. Sabi ni Kuya Joey, kaya naniliya, hindi mo pakita mo sila. Yung unang tira ko, kanal eh. Kanal na agad. Hindi ka na, straight mo agad. At biyaya ng Lord, nanalo na kami yung guru namin. At tawagan po tayo ng maraming award ng panahon na yun. 2019, hindi ko makalimutan yun. Kasi talagang pinag-play ko yun eh, yung manalo kami. So, ang kaligtasan, ang favor, ang blessing ay binibigay ng Panginoon sa kanyang anak. Jesus said that came to help people save themselves. Hindi po pwede ang Panginoon sa lupa para tulungan ang mga tao sa mga kanilang sarili, but He came to be the Savior. Siya po'y nagpunta para maging mismong tagapagligtas. Hindi niya tayo tinulungan para tayo ay maligtas, hindi po. Ang ginawa ng Panginoon, siya mismo yung nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Nakuha niyo po?
upang mamatay doon at tayo nagkaroon ng kaligtasan. He became the Savior from the power and penalty of sin. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is Death. death. Ang kabayaran, dahil tayo nagkasala, sabi ng Bible sa Romans 2:23, ang lahat ay nagkasala. Sabi po, lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Sabi ng Bible, no, for all have sinned. Lahat ay nagkasala. Matanda, bata, mayaman, mahirap, baluktot, tuba, magiging wala. Lahat, every person. Model, artista, politiko, pangkaraniwang tao. Ang sabi ng Biblia sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya po, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng mayamang habag at awa ng ating Panginoon. Maliwanag po yung Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang verse 9. For only by grace we have been saved through faith through our Lord Jesus Christ. Tayo po ay naligtas dahil sa mayamang habag at biyaya ng Panginoon sa atin. Ating pong palpakan ng Panginoon. Praise God. At pangalan ko, sabi ng Matthew chapter 1, verse 23, you are going to call him Emmanuel. Ano pong meaning ng Emmanuel? Sabihin niyo po, Emmanuel. 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 Meron kanta dyan eh. Hindi ko alam kung ano ng ating mga music na. No? Yung kanta Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ay, hindi ko. Emmanuel. Masunod. God is with us, and He shall reign. He shall reign. Maganda, no? Ano yung pastor? Assignment yun. So, meaning po ng Emmanuel, which means God with us. Sabi ng Matthew 1:23, Jesus was to be called Emmanuel, which means God with us. Sabi niyo po, Emmanuel. Emmanuel. God with us. God with us. Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya ano mang problema na meron tayo, hindi ka nag-iisa. Nakita ko ba kayo? Kung sa Kanya, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Sa problema mo na yan. Sa problema Sa mo na laban yan. mo na yan. Sa laban Sa mo na iyong yan. kalagayan na yan. Ang palagay. Kasama mo ang ating Diyos na buhay. Amen? Ano sabi ng Lord? Hebrews 13 verse 5, hindi ko kayo iiwan yung pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. Kaya kung meron tayong problema na naranasan, ano? Yung laban na buhay na yan, hindi mo laban ng isa yan. Kasama mo ang Panginoon. And we are on the winning side. Sabi ho ng Emmanuel, which is God with us. Ito po ay naisula, naitanak, na-prophesy sa Isaiah chapter 7 verse 14. And Jesus was God. Ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. Thus, God was literally among us, with us, and through us to the Holy Spirit. And Christ is present today in the life of every believer. Tingnan po ito. Ang ating pong Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Tingnan po ba? Diyos na nagkatawang tao. Hebrews chapter 2, verse 6 to 11, He became obedient, even dying on the cross. Sabi doon, Kanyang hinubad ang pagiging Diyos, at sinutin pagiging tao, at siya po ay nabuhay na kaya nating taong-tao. Actually po, siya ay 100% human being. Sabi nila, si Kristo tao lang eh, di ba? Kaya hindi nila kinikilalang Diyos si Kristo. Pero kinikilala nila bilang tagapagligtas. Pero ang tingin ng mga taong ibang relihiyon, si Kristo tao lang, tama po sila. Ang ating Panginoong Jesus po ay 100% human being. Ang Panginoon po ay nagutom sa Matthew chapter 4, di ba? After mag-fasting ni Jesus ng 40 days, nagutom ang Panginoon. Gutom na ko ba kayo? No? Gutom na inaantok. Okay, maganda, pare-pareho po tayo, no? Ilang araw na rin Kuya Peter, no? Ilang araw, ilang gabi na, no? So, pero yung kalakasan ng Lord. Every morning po, may nililibig na kalakasan ng ating Panginoon. Sabi ng Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your Strength. is your Strength. Parang kulang sa strength eh. The joy of the Lord is your Strength. alam pa natin ng Panginoon. Praise God. Kaya naman, iyan ko ng mga Lord, pero every day, i-recharge na ng ating kalakasan. Ang sabi mo nito, no, ang ating Panginoon po ay nagiging pagligtas. Kung ang ating Diyos at ang sumasalangit ay Diyos, ang ating Panginoon po ay Diyos din. Kung ang puno ay mangga, ano ang tawag sa bunga? Mangga. Ano po? Mangga. Akala ko yung shape na mango
Kung ang puno ay buko, ano ang tawag sa bunga? Buko. Maliwanag ko yan. Buko juice na. Buko juice. Buko. So maliwanag ko yun, no? Kaya ang ating Panginoon, ang kanyang amang sumasalangit ay Diyos, kaya siya rin ay